Sa paglutas ng mga krimen, kakampi natin dapat ang mga pulis. Pero ano nga ba ang magagawa nating mga ordinaryong mamamayan sakaling makaharap tayo ng mga pulis na tila umaabuso na sa kapangyarihan? To serve and protect. Ito ang tungkulin ng Philippine National Police sa bayan. Pero ang sumpang ito wala raw saysay para kay Marta, hindi niya tunay na pangalan. Minsan na raw kasi silang pinasok sa kanilang tahanan ng mga nagpakilalang pulis kahit pa hindi sila naka-uniforme at walang maipakitang search warrant. Nagpapahinga kami nun kasi madilim nun, katatapos lang namin kumain. Tapos bigla na lang nagtahulan yung mga aso dito. Nagkagulo yung mga aso. So, napatayo kami sa higaan. May pumasok na mga armadong tao. 3 sila. Tapos ang suot nila, mga naka-t-shirt lang at saka naka-pantalon. Tapos meron na silang daladalang baril. And nagulat kami kasi meron silang kasamang lalaking nakaposas. Tapos pinaakyat nila dyan sa kwarto namin. May hinahanap umano mga pulis ngunit hindi nila masabi kung sino o ano ang pakay nila sa kabila ng pag-usisa ni Marta. Sinubukan din tanongin ni Marta ang mga nagpakilalang pulis kung sila may search warrant pero police record lang daw ang dala ng mga ito. Di umano tinutukan pa si Marta ng baril ng isang pulis. Tinatanong ko sila kung sino sila. Sabi niya, pulis kami, eto yung papel. Sabi ko, anong papel yan? Pwede ko bang makita? Ganyan. Pulis kami, kaya kami may baril, mga pulis kami. Ganon. Sabi ko, kuya, bakit naman ho nakatutok agad yung baril nyo? Tsaka sino po yung taong hinahanap nyo? Wala naman siyang sinasabi kung sino yung taong hinahanap. Handa naman daw makipagtulungan sila Marta sa mga pulis kung anong hinahanap ng mga ito pero hiling niya, sinunod sana ng mga ito ang tamang paraan. Sa huli umalis na lang daw ang mga pulis. Ang tanging naiwan daw sa kanilang pamamahay ay ang trauma mula sa di umano'y pagsugod ng mga pulis. Naapektuhan yung mga bata. Mga bata pa lang yung mga anak ko minor pa sila Hanggang ngayon nakatatak pa sa isip nila yung nangyari na yun Hindi na mawala sa isip nila yun Maski sa mother ko 77 years old na siya. So kakaba-kaba kami. Dapat yung mga pulis, hindi porke may baril sila, nagiging matapang na sila kagad pag may baril. Ay kay Superintendent Haris Fama ng PNP, ang ginawa umano ng 3 pulis ay malino na paglabag sa Revised Penal Code o ang Act No. 3815 na Violation of Domicile o yung batas kontra sa sapilitang pagpasok ng mga uniformadong opisyal sa isang tahanan o pribadong establishmento nang walang search warrant. Dapat naka-uniform sila, dapat nakikoordinate sila sa barangay official at dapat yung proseso na ipapakita kung may search warrant man ay ipakita sa may-ari ng bahay. Kung wala ang mga ito ay a clear violation ng police operational procedure. At pwede rin silang kasuhan ng criminal case. Pati ang umano'y panunutok ng baril ng mga pulis kay Marta, hindi raw naayon sa tamang procedure ng PNP. Bakit sila maglalabas ng baril wala namang imminent danger? So dapat ito ay nakalagay lang sa sa kanilang holster at ito ay dapat naging magalang sila na makipag-usap. Dagdag pa ni Superintendent Fama, nakahanda raw ang PNP na parusahan ng sino man sa kanilang hanay na mapapatunayang lumalabag sa batas. Mayroon kaming investigation na gagawin and then kung mapatunayan, pwede silang masuspend or madi sa serbisyo. Ano nga bang dapat gawin sakaling malagay sa sitwasyon kagaya ng nangyari kay Marta? At ano-ano nga bang ating mga karapatan ng mga ordinaryong mamamayan laban sa mga pulis na tila umaabuso sa kanilang otoridad? Yan ang ating pag-uusapan kasama ng ating attorney on call. Napapahiling po kami dito. Marami mga paglabag na nakita tayo doon. At kasama po natin ngayon si Attorney Galileo Angeles, ang ating attorney on call ngayong hapon para i-discuss sa atin kung ano yung mga nakita niyang kulang o mali sa naging operasyon ng mga pulis. Attorney, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Ivan. Ang glaring sa akin doon, may hinahanap daw yung mga pulis o at least yung mga nagpakilalang pulis pero hindi nila sinasabi kung ano o sino. Ano yung mali doon? Unang-unang mali dito yung protocol nila, no? Dapat unang-una bago pumunta isang pulis o isang mga alagad ng batas sa isang bahay, dapat sabihin nila yung purpose nila. Unang-una, kung sinasabi nilang sila may nahabol na salarin o akusado na nagpasok sa bahay,
Pangalawa, kung bagay naman o material ang kanilang hahanapin, kailangan ito ay sakop na isang search warrant. At naka-indicate sa warrant yon. At specific kung saan at ano yung hinahanap. Naka-specifically described yung bagay na hanapin doon sa bahay mo. Hindi pa pwedeng, bakit po? May hinahanap kami. Hindi Basta, pwede pulis yan. kami. Ay, ganun, Papasukin mo Hindi kami. pwede yan. Hindi po pwede yun. Pwede oo. yan. So, halimbawa nangyaring gano'n, yung mga pulis, sasabihin, meron silang, wala naman silang mapakitang search warrant, pero nagpipilit sila. Ano yung pwedeng gawin nung may-ari ng bahay? Pwede silang pagbawalan ng may-ari ng bahay, pagsaraduhan ng pinto, kung wala namang sapat na dahilan para pasukin yung kanilang bahay. So kung wala silang search warrant, hindi sila dapat papasukin. Okay. At kung wala naman silang hinahabol na tao o yung sinasabing hot pursuit, hindi rin sila dapat papasukin. Pero ito nga ho, nangyari na, nakapasok na, na-harass, di umano sila. Tinutukan pa raw. Ano ho yung pwede nilang gawin ngayon? Ano ho yung pwede nilang reklamong maisampa laban sa mga nagpakilalang pulis? Ayan. Kung ito ay mga pulis, itong mga pulis nito ay naharap sa kasong administratibo at kriminal. Ano? Sa administrative case nila, pwede silang kasuhan ng yung serious misconduct or conduct unbecoming of a public officer or a police officer. Yes, Ano? Kung sa criminal case naman, pwede naman silang kasuhan ng violation of domicile. Unang-una dahil sa kanilang pagpasok at wala silang search warrant at sila ay naghalughog sa bahay, yan ay violation, maliwanag na violation ng yung batas sa violation of domicile. At pangalawa, kung sila ay tinutukan ng barel, ito ay mabigat na kaso rin ng grave threats. Nako. Yung ilang biktima ng ganitong insidente, attorney, Actually, marami. First time ito, di ba? Unfortunately, oo. Oo, natatakot magsumbong sa pulis dahil yung isusumbong nila, baka kabaro din nila. Yan. Anong dapat nilang gawin? Huwag silang matakot sa mga ganitong pagkakataon na magsumbong. Dahil kung sino man ang mapatunayan o malaman na tinutulungan yung mga kabaro nila, sila ay pwedeng sabihin ng maging accomplished doon sa kaso na isasampa doon sa mga pulis. At doon sa mga tutulong sa kanila, meron din sila administrative case din na pwedeng maisampa sa kanila. Panawagan na rin natin, Susan, habang nandito tayo, pinag-uusapan natin to. Sa mga kapulisan natin, i-polish naman ho natin yung methods natin. The ends does not always justify the means. Ika nga, no? May mga human rights tayo. Na Hindi pwede kailangan ko din sinabi pulis respetuhin. parang absolute. At sasabihin mo, Absolute. may hinahanap kami dito. Hindi pwede yan. At tayo naman naapi, wag ho tayong matakot magsumbong. Okay? Maraming salamat kay Attorney Galileo Angeles. Thank you, Attorney. Salamat po, attorney.